Annyeonghaseyo mga Chingu, welcome po sa Wikang Korea. Ako po si Japex, dating EPS worker sa South Korea, at gusto ko lang pong mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Lesson 37: Which, what kind of. Atin muna pong simulan sa mga vocabulary words. Musun, what. Onu, which. Oton, what kind of or what type of. Pyollo, not so much. To, more. Sekal, color. Tungmul, animal. Shihab, sports game or match. Wine, Kyuyuk, education. Norebang, singing room, karaoke. Nore, song. Tal, daughter. Adul, son. Kong, ball. Chima, skirt. Yok, station or station ng train, etc. Kegun, recently. So example sentences gamit itong onu, which, musun, what, and oton, what kind of. So lalagyan natin ng noun pagkatapos ng mga ito. Musun sekerul chuaheyo. Musun sekerul chuaheyo. What color do you like? So musun, what. Sekal, color. Object marker na ul. Sekarul. Then chuaheyo, like. So chuahada, to like, tinanggal ang da, dan itong ha, ginawang he. Basic form ng chuahada is chuahe. Then yo, chuaheyo, like. Musun sekerul chuaheyo. What color do you like? So itong sekal ang object ng verb na chuahe or chuaheyo. Gustong kulay. So musun sekerul chuaheyo. What color do you like? Anong kulay ang gusto mo? So pag nakakita kayo ng musun, laging may kinalaman sa adjective or katangian ng isang noun, katangian ng sekal. So anong sekal ang gusto mo? Or anong kulay ang gusto mo? So ang isa pang meaning ng what is yung mo. What. Ito naman sa English or sa Tagalog, kung itatranslate mo, what or ano, o isa siyang pronoun or panghalip. Kumbaga, moyeyo or what is it. Kumbaga, direkta mong tinatanong kung ano ito. So dito sa musun, tinatanong mo kung ano yung katangian
ng noun na sekal, na color. So, laging may kinalaman sa adjective or pang-uri. Pag mosun, then yung mo is pronoun or panghalip. So, mosun si Karul Chuaheyo, what color do you like? Then yung isang what is mo. Mo yayo, what is it? Or ano ito? So, lagi yung tatandaan, yung what na mosun is adjective, then yung what na mo is pronoun. Then, another example, mosun omshigul shiroheyo. Mosun omshigul shiroheyo. What foods do you dislike? Anong mga pagkain ang ayaw mo? So, mosun is what or what kind of. So, pwede mo rin siyang i-translate ng what kind of. So, what foods do you like? Anong klaseng pagkain ang ayaw mo? Kasi nga pag mosun ang gagamitin na what, laging may kinalaman sa adjective or pang-uri or katangian ng isang noun nitong omshik ng food. So, anong katangian ng food ang ayaw mo? Parang ganon. Ang ibig sabihin dito sa mosun omshigul shiroheyo, what foods do you dislike? Or what kind of foods do you dislike? Or anong klaseng mga pagkain ang ayaw mo? So, tinatanong mo yung katangian ng pagkain na ayaw niya or ayaw mo. So, mosun what, then omshik is foods or food, object marker na ul, omshigul, then shiroheyo, dislike. Shirohada, to dislike, tinanggal ang da, then itong ha, ginawang he. Basic form ng shirohada is shirohe, then yo, shiroheyo, dislike. So, mosun omshigul shiroheyo. So, itong omshik, ang object ng verb na shiroheyo. Ayaw na pagkain. Mosun omshigul shiroheyo. What foods do you dislike? Then, dito naman tayo sa oton. Oton tongmurul chuaheyo. Oton tongmurul chuaheyo. What kind of animals do you like? So, oton, what kind of? So, kapag naman oton, gusto mong ilarawan kung anong klaseng tungmul animal ang gusto mo. So, oton, what kind of? Or anong klase? So, tinatanong mo or gusto mong ilarawan kung anong klaseng animal ang gusto. Tungmul is animals or animal. Then, object marker na ul, tongmurul. Then, chuaheyo, like. So, itong tongmul ng object ng verb na chuaheyo. Gustong hayop. So, oton tongmurul chuaheyo. What kind of animals do you like? Anong klaseng mga hayop ang gusto mo? So, gusto mong ilarawan kung anong mga klaseng hayop ang gusto mo. Then, 어떤 것을 사서요? 어떤 것을 사서요? What type of things did you buy? So, 어떤, what type of, or what kind of. So, tatanong mo ulit or gusto mong ilarawan kung anong klaseng things, anong klaseng bagay ang binili. Kot is things or thing, object marker na ul, kosul, then sasoyo. Past tense, did you buy? So, sada, to buy, tinanggal ang da, natira yung verb stem na sa, last vowel is a. So, dahil meron na siyang a, hindi na natin kailangan pang lagyan ng a. Basic form ng sada is sa. Then, itong basic form na sa, nilagyan ng sangsiyut din o kaya naging past tense, saso or sasoyo. Did you buy? 어떤 것을 사서요? What type of things did you buy?
or anong uri ng bagay ang iyong binili? Gusto mong ilarawan or i-describe kung anong klaseng bagay ang kanyang binili or ang iyong binili. So, 어떤 것을 샀어요? What type of things did you buy? Then, dito naman tayo sa 어느. 어느 식당에 갔어요? 어느 식당에 갔어요? Which restaurant did you go to? So, aling restaurant ka raw nagpunta? So, 어느 is which. So, which ang meaning ng 어느 or alin. So, aling restaurant. So, 식당 is restaurant. Location marker na 식당 Then, 가서요, past tense, did you go? So, kada, to go, tinanggal ang da. Dahil meron ng itong ka, kaya basic form ng kada is ka. Then, itong basic form na kanilagyan ng sangsiyot din o kaya naging past tense, kaso or kasoyo. Did you go? 어느 식당에 가서요? Which restaurant did you go to? Aling restaurant ka nagpunta? Then, another example sentence. 어느 것이 싸요? 어느 것이 싸요? Which one is cheap? So, tinatanong mo kung alin ang mura. So, 어느 is which. Then, 것 is thing or one. So, yung one, yun yung thing. Yun yung bagay na pinag-uusapan dito. Subject marker na 것이. Then, 싸요. Cheap. So, sada, to be cheap, tinanggal ang da. Dahil meron ng itong sa, basic form ng sada is sa. Cheap. Then, sayo. Cheap. So, itong 것 ang subject ng verb na sayo. Murang bagay. So, 어느 것이 싸요? Which one is cheap? So, alin ang mura? Or, alin ang mura na bagay? So, pag-aralan natin itong 것. Tulad ng nasabi ko kanina na ang meaning is one or thing. So, ito yung mga halimbawa ng pangungusap gamit itong 것. Ito namang 것 ay napag-aralan na rin natin ng mga nakaraang lesson. So, example sentences. 면 것을 주세요. 면 것을 주세요. Give me the spicy one, please. Or, maaari mo ba akong bigyan ng maanghang na bagay? Or, pwede mo ba akong bigyan ng maanghang na bagay? So, 매운 or 매운 것, spicy one. So, 것 is one or thing. Spicy one or spicy thing. So, 매운 것, spicy one. So, 맵다, to be spicy, tinanggal ang da. Tinitong biyup, ginawang 매운. So, ito ay napag-aralan na rin natin ng mga nakaraang lesson. Yung directly modifying with descriptive verbs. So, dito parang inilalarawan mo kung anong klaseng thing itong 것. So, 매운 것, spicy thing or spicy one, object marker na 매운 것을. Then, 주세요. Give me or please give me. So, itong 매운 것 ang object ng verb na 주세요. Pahingi ng maanghang na bagay. 매운 것을 주세요. Give me the spicy one, please. 비싼 것을 좋아해요. 비싼 것을 좋아해요.
I like expensive things. Gusto ko ng mamahaling mga bagay. So, pisan or pisankot. Expensive things. So, pisada, to be expensive. Dahil nga gagamitin mo itong pisada para ilarawan itong noun na kot or things, tinanggalang da, lalagyan nyo ng niyon. So, reviewin nyo lang yung ating napag-aralan tungkol sa directly modifying with descriptive verbs. Pinalawanag ko naman doon lahat. So, kaya itong pisada naging pisan. Then, yung noun na kot, things. Pisan, kot. Expensive things. Then, object marker na ul. Pisan, kosul, then chuaheyo. Like. So, itong pisankot ang object ng verb na chuaheyo. Gusto ng mamahaling mga bagay or gusto ng mamahaling bagay. So, pisankosul chuaheyo. I like expensive things. Gusto ko ng mamahaling mga bagay. Onu kosul chuaheyo. Onu kosul chuaheyo. Which one do you like? So, onu, which, then kot is one or thing, object marker na ul, kosul, then chuaheyo, like. So, itong kot ang object ng verb na chuaheyo, or gustong bagay. So, onu, kosul, chuaheyo, which one do you like? Or, alin dito ang gusto mo? So, yun dito, kung tatranslate sa Tagalog, mayroong bagay na pinag-uusapan. Yun nga, yung kot, or yung one, or yung thing. Ono, kosul, chuaheyo, which one do you like? Or, alin dito ang gusto mo? So, sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Next lesson po, atin naman pong pag-aaralan yung not so much or not that much. So, please subscribe to this channel na lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago pong upload ng mga videos. Like, comment, and share na rin po sa ating mga chingu na nagsa-self-study ng Korean language. Marami pong salamat at God bless po sa ating lahat.